Hello and welcome sa Soul Manhua channel. Please like, comment and subscribe. At pakihit na rin ang notification bell para ma-update kita pag may bagong upload ako. Salamat! At bago tayo magsimula, shoutout muna sa mga nag-subscribe at nag-comments. Maraming salamat sa inyo, at sa hindi pa nakasubscribe dyan, baka naman. Ginamit ni Johnsek ang sibat na ginamit sa pagsaksak sa kanya ay naghanda si Archer na magpakawala ng palaso, ngunit bago pa niya maiputok ang kanyang tumagos na ang sibat sa kanyang ulo at tumalsik na dugo si Ed. Tinak pa ni Junek ang sugat niya gamit ang kamay niya na pagtanto niya na kailangan niyang maging higit pa. Nag-aalala sa mga manlalaro kaysa sa mga goblins dahil doon ay pinagsisihan niya. Pagiging kinatawan ng rehiyon ay isinumpa niya ang pagiging isang kinatawan ng rehiyon, at kung may pagpipilian ay malugod niyang ibibigay ito sa iba. Nagsimula siyang mag-isip kung mali ang desisyon niyang hindi tanggapin ang offer ni Blackie, pero pinaninindigan niya prinsipyo na magkaroon ng pagmamalaki at nangakong hindi siya magiging isang underling. Naglakad-lakad siya habang nag-iisip ng solusyon ng paraan para manghuli. Nang hindi na kailangang mag-ingat sa mga manlalaro at napansin niya ang isang bastard na agresibong pumatay ng isang duwende na kaya niyang gawin, kilalanin mo siya. Ito ang kasalukuyang ranggo ng 3 rehiyon na tinatawag na itim na dragon. Sa aking kanang braso, Johnsek ngumisi nang malaman na nandoon siya. Nilapitan niya ang Black Dragon sa kanang braso ko. Tinanong kung sino siya. Itinutok sa kanya ni Johnsek ang isang punyal at inutusan itong protektahan siya, samantala ang isang notification screen ay nagpapakita na ang epekto ng skeletal necklace ay nagpapataas ng bilis ng pag-atake ng 25%. Patuloy na pinapatay ni Ryumin ang lahat ng goblins. Isa pang notification screen ay nagpapakita na natalo niya ang duwende. Ang kanyang kasalukuyang kill count ay nasa 52 over 103 buffs ang inilapat sa lahat ng stats. Tumaas ng 100% dahil sa epekto ng Butcher Rune. Nakatanggap din siya ng karagdagang 3.33 gold Rumen. Sinuri ang kanyang status window. Malapit na siya sa goal niya, which is 2,000 gold. Napangiti siya sa pag-iisip kung paano madali siyang makakolekta ng 2,000 ginto sa ikalawang wave na nagpasya siyang mag-ipon ng mas maraming ginto sa round. At bumili ng 2 karaniwang kasanayan. Ang kanyang layunin ay makuha ang tunay na iniisip ng puso Ron. Habang nakatingin siya sa screen na nakalusot ang mga goblins sa likod niya, ay naramdaman niya ito. And he slayed all the zombies. Tumigil ang ibang zombies sa pag-atake sa kanya. Tinanong sila kung hindi sila darating, kaya sa halip ay sumugod ang itim na scythe upang salakayin sila. Samantala sa kabilang panig, nang mapatila napansin ng mga manlalaro na may mali ang mga zombie na kumikinang sa dilaw na abiso. Ipinakita sa screen na nagtagumpay sila sa pagharang sa unang alon. Ng mga manlalaro ay natuwa at nagpakawala ng hininga ng relief. Ang bilang ng mga manlalaro na nakaligtas ay 3,933 at ang mga patay na manlalaro ay 967. Bilang gantimpala, ang mga natitirang manlalaro ay nabigyan ng 500 ginto para sa isang manlalaro. Inihayag na magpapahinga siya bago magsimula ang susunod na alon sa 967 na namatay. Naisip ni Ryumin na kahit nang hina ang mga goblin ay hindi sila maaaring balewalain. Umikot si Ryumin para may hinahanap at nakita niya si Junsuke. Inaasahan ni Ryumin na si Johnsek ay mahihirapang makaligtas sa bilog na Johnsek na isinumpa niya. Napapaligiran ng mga manlalaro ay hindi pinapatay ng mga manlalaro ang goblins, sa halip ay isang manlalaro lamang ang kanilang hinahabol ng buong tapang. Inatake siya, ngunit ang player na yon ay dinurog ng itim na dragon sa aking kanang braso. Junsuke. Nagpapasalamat siya na mayroon siyang mga bastard na protektahan siya dahil sa autoridad ng pag-uutos. Dahil sa mga ito ay nagawa niya makaligtas sa unang round. Tinanong ng mga binata kung ayos lang siya. Sinundan siya ng mga binata kahit siya hindi gumamit ng command authority sa kanya. Masakit ang sugat ni Johnsek at napaungol siya. Sakit na napagtanto niyang dumudugo siya ng husto. Nagsimula siyang magtaka kung magiging siya kaya niyang mabuhay sa kanyang estado. Ay nagngangalit siya at nagkaroon ng determinasyon na matiyag ang mabuhay na gusto niyang mabuhay. Ang pag-ikot upang ipakita ang kanilang atensyon ay lumipat sa pasukan sa ikalawang alon.
ay malapit nang magsimula sa 3,933 mga manlalaro laban. 7,886 na hamina ang mga goblin at hobgoblins dahil sa likas na katangian ng sa paligid ng mga goblins ay nasa ikatlong bahagi ng kanilang karaniwang lakas na sinimulan ng mga goblins. Tumatakbo patungo sa Black Side na may seryosong ekspresyon, hindi siya nagdalawang isip na hiwain ang mga duwende gamit ang kanyang STHE siya. Nagpatuloy sa pag-atake ng maraming duwende nang sabay-sabay ang mga katawan ng mga patay na duwende ay nakatambak sa lupa. Ang ipinapakita ng screen ng notification na umabot na siya sa level 20 kung saan tumaas ang kanyang rango. Apprentice sa regular ay magagamit na niya ang combination function na pinupunasan niya ang kanyang pawis. Habang siya ay nagagalak sa pag-abot sa antas 20, alam niyang magagamit na niya ang combination function upang lumikha ng kakaiba. Mga item na hindi makukuha sa tindahan. Ang isa pang window screen ay nagpakita. Una ay isang anunsyo na dahil sa kanyang rango ay tumaas ang insignia ng kamatayan. Ay pinalakas. Pangalawang screen ay nagpapakita na ang insignia ng kamatayan ay tumaas mula 100 hanggang 120. Bukod pa rito, ang Reaper na eksklusibong kasanayan Night of Death ay led KN ng ang epekto ng death ay na nasa radius na 500 m. Ang enerhiya ng kadiliman ay lumilikha ng isang artificial night. Ang susunod na kasanayan ay matututunan sa level 40 ay masaya si Ryumin. Tungkol sa karagdagang pinsala mula sa insiya ng kamatayan ay nagustuhan din niya ang gabi ng kamatayan dahil ito ay mahusay na pinagsama. Ang Reaper Rune dahil lumalakas ito sa gabi. Kapag ang Reaper Rune ay ginagamit sa araw na pag-atake ng armas ay nadodoble at kapag ginamit sa gabi, ang bilis ng pag-atake ay tumataas din ng 50% habang nananatili pa rin sa gabi ng malaki. Binabawasan ang pagkakataong ma-detect ng kaaway ang caster pagkatapos niyang suriin ang screen na dumating ang mga goblins. Nagmamadaling salakayin siya ay tinanggap niya ang mga ito ng nakangiti habang sabik na gamitin ang kanya. Bagong kasanayan na ginawa niya ang isang gabi ng kamatayan at kadiliman ang nagpatigil sa mga goblins. Gumagalaw at pinatay niya silang lahat na hindi siya nakita ng mga goblins gaya niya. Patuloy na pinapatay sila. Hindi alam ng mga goblins kung ano ang tumama sa kanila hanggang sa tumama ang ska pagkatapos ng sunod-sunod na mabilis na pag-atake. Matikas na dama po ang kanyang paa sa lupa. Ang mga katawan ng mga patay na duwende na nakatambak. Lumilikha ng masikip na eksena sa lupa. Ang screen ay lumitaw upang ipaalam sa mga manlalaro na sila ay nagtagumpay. Humaharang sa ikalawang alon ay mayroong 3,343 na nakaligtas na manlalaro habang 570 namatay ang mga manlalaro. Bilang gantimpala ang mga natitirang manlalaro ay nabigyan ng 500 gintong ruman. Isinasaalang-alang ang pagbili ng ilang karaniwang kasanayan. Habang nagpapahinga binuksan niya ang screen ng shop at naghanap ng isang partikular na karaniwan. Kasanayang binili niya ang pagtukoy sa presensya gamit ang kasanayang iyon na matukoy ng manlalaro ang lahat. Ang mga target sa loob ng 30 km radius ay ginamit niya ang kasanayan at nakitang siya lamang iyon at ang mga bangkay ng goblin ay naisipan niyang mag-ipon ng isa pang 20,000 ginto sa ikatlong alon. Ay nagsimula mayroong 3,343 mga manlalaro laban. 6,686 na hamina hobgoblins ang mga manlalaro ay patuloy na lumaban hanggang sa screen ng notification. Lumitaw muli. Matagumpay nilang hinarangan ang ikatlong alon. Ang ikaapat na alon agad na nagsimula sa 3,001 mga manlalaro laban sa 60,002 hobgoblins binata. Nagpatuloy sa pakikipaglaban ng buong lakas gayon din ang iba pang mga manlalaro at pagkatapos ay lumitaw ang screen na nagpapahiwatig na mayroon sila. Nagtagumpay sa pagharang sa ikaapat na alon. Jonsek mukhang pagod na isa pa lang. Oras na natitira. Alam niya na kung kaya niyang tumagal ng 1 oras ay mabubuhay siya. Inubos lahat ng utos niya sa awtoridad pero hanggat mayroon siyang mga bastos na nagpoprotekta sa kanya ay magiging siya. Ligtas. Nagsimula ang ikalimang alon. Mayroong 2,700 na manlalaro laban sa 10,800 Ganal Junik. Nagulat siya nang makita ang 10,000 at nagtaka siya kung bakit napakarami dahil sa likas na katangian ng Thol. Ang NOS ay nasa isang
Pangatlo ng kanilang lakas ang mga manlalaro na nasangkot sa isang matinding pakikipaglaban sa Nas Jiangxik ay kinuha ito bilang isang pagkakataon upang magtakda ng record na ipinangako niya na lalakas at kapag ginawa niya ay pop unit niya ang lalamunan. Nang mga taong minamaliit siya nadala siya sa mga daing ng sakit na nagmumula sa mga sugatang taong nakita niya, na ang mga manlalaro na hiniling niyang protektahan siya ay inaatake ng ibang mga manlalaro para lang mapuntahan siya ay hinayla niya ang kanya. Mga gwardya sa kanyang harapan at inutusan silang harangin ang mga umaataking manlalaro na agad na pinatay ng kanyang mga bantay kasama ng karamihan. Ng kanyang bodyguards patay pakiramdam niya na corner siya isinumpa sa loob na siya. At nagsimula siyang tumakbo palayo ang mga manlalaro ay humabol sa kanya tumakbo siya kasama ang lahat. Lakas habang iniisip na kailangan lang niyang makaligtas sa alon at sa kanya narating ang pasukan kung saan itim. Naghihintay si Scythe para sa mga gnolls na tumakbo siya sa black side at sinabi sa kanya na tinanggap niya ang kanyang alok na ngako siya na gagawin ang kahit anong sabihin niya para lang makuha niya ang proteksyon niya. Wala siyang natanggap na tugon mula kay Black SK. Sumigaw sa kanya na nagsasabing tinatanggap niya ang alok ngunit pinutol siya ng itim na SCA sa kalagitnaan ng pangungusap na may ako siya. Paalala sa kanya na nabanggit na niya kanina na hindi na niya papansinin kung mabubuhay man o mamatay Yang. Kailangang harapin ito sa pamamagitan ng giit ng kanyang sarili na magiging underlang siya na hindi niya kaya. Maunawaan kung bakit tatanggihan ng itim na side ang sagot ng itim na side na hindi. Kailangan ng kampa na wala man lang awtoridad ng utos na galit si Jiangxik nung nakuha niya yung ibig niyang sabihin. Ang black side na yon ay nagsasabi na wala siyang silbi para sa kanya. Nagsisi siya na hindi niya tinanggap ang alok kanina ng isang manlalaro. Tinanong kung nakita nila kung paano tinanggihan ng black side ang offer ni Jiangxik sa isa pang player. Ipinahayag kung gaano kagaan ang pakiramdam niya na nag-aalala siya kung ano ang kanilang gagawin kung ang black side ay pumayag na protektahan ang buhay ay isang nagdudugo ng isang manlalaro na inihayag. Na maaari na nilang patayin siya sa loob ng kanilang puso. Inihayag ni Yunek na kung siya ay mamatay ay papatayin niya ang kahit isa sa mga manlalaro na umakbay sa kanya nang biglang sumulpot si Yongmin. Tinanong kung pagod na ba siya at sinabing tutulungan siya ni Jun na kalimutan na siya. Ngumisi at nangako sa kanya na kung makakalabas siya dito ng buhay ay aalagaan niya siya ng hindi inaasahan Yongmin na ihatid. Isang malakas na suntok sa kanyang mukha ang bumagsak sa lupa si Junek dahil sa malakas na suntok na yun ay hinaplos niya ang kanyang pisngi at dahil sa sakit ang mga binata ay nagsusuot ng malademonyong ngiti habang sinasabi niya kay Junek na papatayin niya ito upang siya ay mamatay. Komportableng susumpain sana siya ni Junek ngunit agad siyang napahawak sa kanya. Shirt na binata ng binata ang isa pang suntok sa kanyang mukha na may nakakatakot na presensya. Pinagpatuloy niya ang pagsuntok kay Junek bago niya inilapag ang suntok na maaaring magwakas kay Jiangxik. Pinigil niya ang kamao niya sa harap mismo ng mukha niya, dumudugo ang ilong niya at hindi niya maimulat ang isang mata niya. Hindi kinaya ng pagmamataas na pinagtaksilan siya. Tinapos siya ng mga binata gamit ang isang malakas na window ng notification ng sipa. Ay lumitaw upang ipahayag na ang kinatawan ng rehiyon buhay ay isang dokumentaryo ay pinatay ang kapangyarihan ng repress. Kinatawan ay ipinasa sa pinaslang na manlalaro si Yangman ay pinarangalan bilang kinatawan ng bagong rehiyon na si Yangman. Ipinagdiwang ang kanyang panalo na tanggap niya ang utos ng awtoridad at naisip niyang kontrolin ang So-ahin ayon sa gusto niya. Sinulyapan niya ang buhay bilang katawan ng isang dokumentaryo at sa kanyang isip ay nangakong ilagay ang utos sa mabuting paggamit. Idinagdag niya na nangyari ang lahat ng ito dahil tuloy-tuloy ang pagtakbo ng amo ng gang saka siya ngumisi. Habang minamarkahan siya bilang isang kahihiyan, hinarap ng mga binata ang mga manlalaro sa lugar upang tanungin sila kung nakita nila siyang bumubugbog. Pataas ang buhay bilang isang dokumentaryo at humingi ng kumpirmasyon na may isang magandang pagkakataon na manalo sa karamihan ng tao ay tila hindi. Lubos nilang hinihigop ang buong pangyayari na tila natatakot sila sa mga binata. Naisip ng manlalaro kung paano niya pinatay ang isang tao gamit ang mga kamay lamang na may mga goosebumps. Isang manlalaro ang nagtanong kung ano ang nangyari dahil naalala nila ang mga binata na sumuso sa gangster na iniisip nila kung plano ba nito.
Ipagkanulo siya sa simula ay ipinahayag nila na natatakot sila at hindi nila magagawa. Tanggapin na ang gayong tao ay naging isang kinatawan ng rehiyon na isang tao mula sa karamihan ay nagpahayag na ang rehiyon. Kinatawan ay nagbago binata smirk siya na iintindihan na ang mga manlalaro. Hinahabol siya ngayon akala niya kawawa naman pero may solusyon na siya para makaahon sa problema niya. Nagsimulang tumakbo palayo pumunta siya sa black side tinanong siya ng black side kung ano ang problema tinanong ng mga binata tinanong siya kung siya. Nakita ang mensahe at nasa sabik na inanunsyo na siya ang bagong kinatawan ng rehiyon at siya ang may autoridad na utos ng itim. Tumugon si Side kaya nagpahayag ang mga kabataang lalaki na tatanggapin niya ang alok na ibinigay ng Black Side sa buhay bilang isang dokumentaryo. Simple lang gagawin niya lahat ng sinasabi niya kapalit ng proteksyon niya. Wyman ay tiwala sa kanya. Ideya ay gagana dahil ang dahilan na Jiangsik ay tinanggihan ay dahil wala siyang autoridad ng utos ngunit. Ngayong bagong kinatawan ng rehiyon at hindi pa ginagamit ang utos na isip niya na wala. Paraan para tanggihan siya ng Black Side sinabi sa kanya ng Black Side na hindi niya gusto ang kanya. Hindi na intindihan ng mga binata ang ibig niyang sabihin kaya sinabi ni Black Lee sa kanya na kung siya. Lumuhad siya isa sa alang-alang ang alok na iginiit ng mga binata na mayroon siya. Ang autoridad na mag-utos ng Black Side ay nagpahayag na talagang wala siyang pakialam at sinabi sa kanya na siya ay hindi pagkakaunawaan. Isang bagay ngunit ang isa na mawala sa kanya yun Black Side sinabi ulit sa kanya kung gusto niya ng proteksyon niya. Dapat lumuhad at magmakaawa para dito ay nakaramdam ako ng presyon na gumawa ng isang pagpipilian bilang. Ang iba pang mga manlalaro ay malapit na sa siya ay tumingin sa itim na side at bumabasa. Ang kanyang mga tuhod ay ipinangako niya sa kanya na gagawin niya ang lahat ng kanyang sasabihin at nagmamakaawa sa kanya. Kunin mo siya habang nakatitig sa kanya ang underling black side niya habang nagmamakaawa siya deep inside sa kanya black. Side nakita ng maraming beses na susuka siya pero unlike Junak siya. Alam ni Yong na maaaring maging kapaki-pakinabang ay tinanggap niya ang deal at masigasig na pinasalamatan siya ng mga binata na itim. Side sinabi sa kanya na huminto at sinabi sa kanya na ayaw na niyang makita pa ang kaawa-awa niyang sarili Yong ning maintindihan Black. Nilampasan ni Side ang lalaking nakaluhod para harapin ang mga manlalarong humahabol sa kanya mula noon. Nasaksihan ng mga manlalaro ang deal na pinag-usapan ng mga manlalaro sa kanilang mga sarili at iminungkahi ng isang manlalaro na atakihin silang lahat. Sabay-sabay na sinabi ng natakot na manlalaro na ang itim na side ay maaaring tumagal sa maraming kalaban sa parehong oras na kanyang ipinahayag. Nawala silang pagkakataon laban sa ganoong uri ng halimaw na black side sinabi sa kanila na tutulungan niya silang magpasya na ibinigay niya. Dalawang pagpipilian na maaari nilang talikuran ang pagiging kinatawan at bumalik sa pangangaso ng mga halimaw o mamatay sa kanya. Kamay niyang itinuro ang kanyang buntong hininga sa kanila sinabi niya sa kanila na kung maaari ay irerekomenda niya ang unang pagpipilian ngunit ang ayos na rin sa kanya ang huli dahil hindi na siya titingin kahit kanino. Na may hawak na espada laban sa kanya bilang isang tao na sama-samang nilamon ng mga manlalaro. Kinakabahan sa takot marami sa mga manlalaro ang pumili ibig sabihin ay humanga ang lahat. Napaatras dahil sa black side Wyman nakangiti siya habang iniisip black side. Ay isang nakakatakot na kalaban ngunit isang mapagkakatiwalaang alay Ruman ang nagmamasid sa kanyang paligid at napagpasyahan na ang pag-ikot ay dahan-daang natatapos ang mga manlalaro ay nakikipaglaban pa rin sa Knowles ngunit malapit na silang magtapos. Ay clear ang fifth wave gayunpaman naisip niya na magiging nakakainis na tapusin ang mga bagay sa paraang tinatawag siyang Wymin. Masiglang sagot ni Black Side sa iyong mga lalaki na gawin ang kanyang ipinangako. Wymin confident na sinabi sa kanya bigyan mo siya ng utos sinabi sa kanya ni Blackie na gamitin ang lahat ng 10. Nang kanyang utos ng autoridad at masira ang mga binata ng relic ay nataranta na alam niya. Na kung masira ang relic ay makakatanggap silang lahat ng napakalaking parusa sa kanyang ekspresyon. Nagbago mula sa sigasig sa galit nagtaka siya kung bakit gusto ng black side. Iyon at nag-aalala siya na kung ginamit niya ang lahat ng kanyang utos ay hindi siya makakabalik.
Ayon sa kanyang alipin ay magalang niyang tinanong ang Black Side kung bakit sinabi sa kanya ng Black Side. Para tumahimik at gawin ang sinabi sa kanya, sinubukan niyang makipag-ayos at tinanong kung siyam lang ba ang magagamit niya sa 10. Mga utos Black Side sinabi sa kanya na hindi na niya uulitin ang sinabi niya at kung ayaw niyang mamatay ay dapat siyang magpasya. Sinabi sa kanya ng mabilis na mga binata na gagawin niya ito. Ipinaalam sa kanya ng Black Side na siya ay magtuturo sa kanya kung sino ang gagamit ng kanyang autoridad sa pag-uutos sa itim na side. Binibigkas ang mga pangalan Shims yu maliit na sili, huwag mo akong abalahin tagsibol tag-araw. Taglagas inutusan niya ang mga kabataang lalaki na utusan ang 10 taong yon na basagin ang binata ng relic. Lalaki ay nagulat, lahat ng kanyang mga kaibigan ay nasa listahan, siya ay nagtaka kung itim na side. Sinasadya ba yon ng mga kaibigan niya na huwag gawin ito? Humingi siya ng tawad sa kanila at nagkibit balikat na ipinaliwanag niya na ito ay utos ni Black at hiniling sa kanila na maunawaan. Binibigkas ng mga kabataang lalaki ang mga pangalan na sinabi sa kanya ng Black Side at inutusan silang basagin ang relic na natanggap ng lahat ng manlalaro. Isang notification na inaatake ang relic, nagulat silang lahat at nang lumingon sila para tignan kung ano ang nangyayari, may 10th tao ang hamampas sa relic, sinigawan sila nito na huminto. Kung ano ang kanilang ginagawa ay nagmamadali silang lumipat patungo sa relic upang pigilan ang 10 manlalarong yun na nag-aalala silang lahat na ang masisira ang relic at lahat sila ay makakatanggap ng parusa sa isang manlalaro na sinubukang kaladkarin ang isa sa mga manlalaro na tumama sa relic, habang ang isa ay sumigaw at nag-utos na pigilan sila ng isa pang manlalaro na iminungkahi na patayin sila ng relic. Nabasag ito at agad nitong nabasag ang window ng notification na ipinaalam sa lahat na mayroon ang relic. Nasira ang pangunahing quest ay nabigo bilang isang parusa para sa pagkabigo para sa 30 minuto. Ang proxy ng Divine Retribution ay ipapatawag ang mga manlalaro ay walang ideya. Sa kung ano yun ay isa pang screen ang nagpakita na nagtuturo sa kanila na mabuhay laban sa proxy na banal na paghihiganti hanggang sa oras. Naubusan ang round, hindi matatapos, nagtaka sila kung parang boss may lumabas na notification window na nagpapahiwatig ng nakatagong subquest. Ngumiti si Ryumin, ang round free subquest ay mabuhay laban sa proxy na banal na gantimpala. Ang gantimpala ay 3,000 ginto at nagsimula na ang countdown. Tila nagbago ang ugali ng mga manlalaro nang makita nila ang reward. Ang quest reward ay 2,000 ginto, ngunit kapag natapos nila ang subquest makakakuha sila ng 3,000 ginto na kung saan ang karamihan sa kanila ay nag-iisip na mas kumikita ang Black Side na inaasahan nito. Kaya naman hiniling niya sa mga binata na basagin ang the relic, ngunit ayaw niyang mismong ang relic ang mag-abiso. Lumabas ang screen upang ipahayag na kinumpirma nito na nasira ang relic dahil sa mga manlalaro na umatake dito sa 10. Ang mga manlalaro ay bibigyan ng parusa. Ang mga istatistika ng mga manlalaro ay bababa sa 50%. Permanenteng hindi ito matanggap ng mga manlalaro dahil ginawa lang nila ang sinabi sa kanila na itinuro nila ang kanilang galit sa kabataan. Nauutal ang mga lalaking binata sa pagsasabi ng paumanhin sa kanila. Ipinaliwanag niya na walang nakakaalam tungkol sa parusa. Isa pang notification screen ang lumitaw at ipinakita na ang isa ang responsable sa hindi maprotektahan ang relic ay ang kinatawan ng rehiyon na magiging pinarusahan at permanenteng bumaba ang stats niya sa 50%. Nagalit siya kaya sinipa niya ang pader habang sumisigaw at nagmumura ng malakas. Pinagmamasdan sila ni Ryan na alam niyang permanente ang mga stat drop ay direktang nauugnay sa kaligtasan ng buhay na nagpakamatay na nagpasya siyang maghanda upang mahuli ang ahente ng banal na parusa. Binuksan niya ang tindahan para bumili ng mga normal na bagay na may dagdag na ginto siya. Pinili ang Assassin's Hood na isang normal na helmet na ginagamit ng isang assassin. Ito ay magbubuga ng dugo kapag hindi nilalabhan ay nagbibigay ito 20 depensa at kasama ang 3 liksi. Bumili rin siya ng matalas na mahabang bota which ay pares ng black clingy mahabang bota, mukhang barado pero nakakagulat na comfortable. Upang isuot ito ay may 15th defenses and +2 on agility and +5% sa speed siya.
Alam na kahit na ang kaunting pagtaas sa mga estatistika ay gagawing mas madali ang subquest na nagpatuloy siya sa paggawa ng kombinasyong inilagay niya. Isang item at pinagsama ito sa isang mana stone, ang kombinasyon ay naging matagumpay ito. Ay tinatawag na skullbone necklace na nagdaragdag ng isa sa lahat ng stats Roman binalak na magpasok ng isang mana stone sa bawat piraso ng kagamitan at nakakuha siya ng isa pang matagumpay na kombinasyon na ang kinalabasan ay isang season. Ang leather armor ni Hunter na nagdaragdag ng isang damage reduction ay gumawa siya ng isa pang kombinasyon na tinatawag na Grim Reaper Side. Ito ay nagdaragdag ng 2 sa lakas. Alam niya na ang pinakamababang grado na mana stone ay hindi makakatulong sa kanya, ngunit naisip niya na ito ay mas mahusay kaysa wala. Ang mga manlalaro ay natipon sa gitna ng village na dama nila ang isang nagbabala presensya at nagtaka kung ito ay. Sa simula ay kinakabahan sila, hinikayat ng isang manlalaro ang lahat na manatili hanggang sa matapos ang 30 minuto ng isa pa. Iminungkahi ng manlalaro na ituloy ko ang pagtakbo palayo para makaligtas, ay sinalungat sila ni Ryan sa isip niya na alam niyang hindi ito magiging madali. Tumakbo mula sa kanilang kalaban sa kanyang huling buhay, humigit kumulang 500 sa 2,700 ang nakaligtas ng simple. Sinusubukan upang mabuhay ay mahirap. Orihinal na ang ahente ng banal na kaparusahan ay isang halimaw na halos hindi mahuli sa pamamagitan ng paglalagay ng 5 level 40 na manlalaro laban dito, ngunit binalak ni Roman makatanggap ng malaking gantimpala sa pamamagitan ng pagpatay dito. Ang madilim na kalangitan na nabasag at isang dilaw na liwanag. Nakatakas through ang lukot. Si Ryumin ay may titulong nakuha niya sa pagpatay sa anghel na nagngangalang Briel. Ang titulo ay una. Kailanman Angel Slayer at dinodoble nito ang mga estatistika kapag nakikipaglaban sa mga uri ng divine, at ang ahente ng banal na parusa ay isang banal na uri. Ang lahat ay tumingin sa langit bilang ang ahente ng banal na kaparusahan. Nagmula ang karamihan sa mga manlalaro ay naisip na ito ay madali at maaari silang tumakas mula dito upang mabuhay. Young men, ipinahayag na natakot siya kanina pero ngayong nakita na niya ang kalaban nito. Parang naging lax ang tauhan ng kaaway ng manghuhula ay may pabilog na dulo na may kampana sa gitna. Ay nakailang hakbang ito, itinaas nito ang mga tauhan at tinamaan nito ang lupa na may epekto at agad na isang liwanag na tila isang hadlang. Lumitaw ang liwanag na pinalawak sa isang bahagi ng nayon at ang abiso ay nagpakita na ang ahente ng banal na parusa ay nagkaroon. Nagcast ng larangan ng paghihigpit na hinawakan ng mga manlalaro ang barrier at isa pa. Ipinakita ang abiso na hindi sila makakalabas sa lugar maliban kung dinisarmahan ito ng caster na nagpanik ang mga manlalaro. Ngayon na hindi na sila makakapag-iwan ng isa pang notification ay nagpakita na ang mga estatistika ng mga manlalaro sa loob ng field ay mayroon. Bumaba ng 50% ang mga manlalaro ay tumama sa hadlang sa pagtatangkang makalabas ng Riwan. Napagmasdan na halos 300 katao ang nahuli sa loob ng harang. Nakakahiya ang dumating, ngunit alam niyang hindi siya magiging nagawang iligtas ang 300 taong iyon. Ang banal na kalaban ay nagpakalat ng mga pakpak ng anghel at mula sa ang mga pakpak nito ay lumikha ng ilang parang karayom na talam na tumatakip sa langit na alam ni Ryumin. Ito ay ang kui. Upang magsimula kaagad ang anghel ay naglabas ng mga blades sa direksyon ng mga manlalaro. Ang mga manlalaro sinubukang tumakas, ngunit marami sa kanila ang nasugatan dahil dito ang ilan ay dumaing sa sakit. May mga nagreklamo na imposibleng umiwas dahil mahirap sundan ng hubot-hubad. Ang anghel ay naglabas ng mas maraming talam at ito pinaulanan ng mga tao sa loob ng larangan ng paghihigpit. Matapos na maikulong doon na umiiwas sa mga pana ng liwanag ay halos imposible sa kabilang banda. Masasabi mo lang yan kung matagumpay mo. Dodge ang mga yon. Pagkatapos ito ay hindi big deal, tumakbo si Ryan at sinamantala ang pagkakataon. Habang ang lahat ay nalilito pa rin gaya ng kanyang inaasahan, habang ang kalaban ay nangangaso. Ang mga tao ay hindi nito pinapansin. Ito sa likuran ay itinanim niya upang tambangan ang banal na kaaway. Sa sandaling maalis ang hadlang ay unti-unting nawawala ang hadlang. At alam ni Ryan na ito ang perpektong pagkakataon na hindi siya nag-alala na gagawin ng kaaway. Umikot dahil walang tainga ang kalaban. Tumakbo siya hanggang 5 metro ang layo mula sa kalaban. Pinaandar niya ang insignia ng
Kamatayan habang binabalak niyang gumawa ng isang nakamamatay na suntok para sa unang pag-atake naramdaman siya ng banal na kaaway ngunit huli na ang lahat. Dama po ang buntong hininga ni Ryan sa mukha ng kalaban ang malakas na tili ng divine kaaway ang saktong lumapag si Scythe habang tinamaan ang kalaban sa mata Roman pinanatili distansya mula sa banal na kaaway dahil sa insignia ng kamatayan ng kaaway. Nabawasan ang kalusugan sa 60% Roman ay napagmasdan na isang pag-atake lamang ang puputulan nito. Stamina ng 40% kaya hindi naman masama tumakbo siya sa pag-aakalang gagawin ng kalaban. Nagpaplanong maglagay ng larangan ng paghihigpit para mahanap siya at tama siya sa ahente. Nang banal na kaparusahan ay nagsumite ng larangan ng paghihigpit lahat ito ay ayon sa Ryan's plan alam niya na sa lalong madaling panahon nito. Napagtanto na hindi siya nito naabutan sa loob ng larangan ng paghihigpit ay agad nitong iangat ang patlang nito nakita niyaan. Pagbubukas at tumakbo patungo sa ahente ng banal na parusa na balak niyang kunin ang kabilang mata ay tumalon siya para tamaan ito sa mata at ang ahente ng banal na parusa. Malakas na sigaw nito nagpatuloy ito sa pagsigaw habang si Roman ay ligtas na nakadapa sa lupa. Ang ahente ng banal na parusa ay muling nagcast sa larangan ng paghihigpit at ang mga istatistika ng mga manlalaro sa loob ay nabawasan. Hanggang 50% na si Ryumin ang nasa loob pero wala siyang pakialam kung wala ang mga mata nito Roman. Inilarawan ito bilang isang glorified sandbag na patuloy itong sumisigaw habang ito ay inilunsad. Ilang araw na tila pinaplano nitong patayin si Ryumin sa pamamagitan ng pagpapaputok ng mga araw ng liwanag sa lahat ng direksyon mula noong. Wala itong makitang kahit ano na pinaganya niya ang kanyang gabi ng kamatayan at tumayo sa likod ng ahente ng banal na kaparusahan. Tinakpan ng dilim ang mga palaso nito at ang ahente ng ang banal na parusa ay tila nalilito alam ni Ryumin na hindi kaya ng liwanag. Pagtagumpayan ang kadiliman bilang ito ay kung paano ang ibang mundo ay nakaprograma mula sa likuran nito ay lumukso siya sa hangin suot. Isang seryosong ekspresyon habang itinataas ang kanyang say ay nagpahayag siya na tatapusin na niya ito ngayon.